Siguro, pag nagdalaga ako na ang may pinakamagandang puwet sa lahat ng bading dito sa amin. Sa dalas na pagpalo ni Itay, siguradong super magaang wet packs ko. Sanayan na. Minsan nga, wala na akong maramdaman kasi parang mahid na. Parang feeling ko, pag nagdalaga ako at pwede nang ipamigay ang virginity ko sa lucky man, hindi ko na mararamdaman. Manhid na sa palo ni tatay. Bakit kaya gigil na gigil si Itay sa kabaklaan ko? Wala kayong pakialam kung ano man ang gawin ko sa lintik na anak kong yan. Hindi nyo naman alam ang pinagdaanan ko eh. Bakla rin ang tatay ko. Nakakahiya. Tapos ngayon, ako, yung kaisa-isa kong anak, bakla rin ang kinalabasan. Buwisit. Bakit ba dumadami ang mga yan? Alam nyo, noon, pinagtatawanan ako. Tatay mo, bakla! Tatay mo, bakla! Paulit-ulit. Nakakainis. Tapos ngayon, pare, anak mo, bakla! Pare! Anak mo, bakla! Pakis! Eh, anong gagawin ko? Alam nyo, pag nakikita ko yung kalandian ng anak ko, nakikita ko yung tatay ko sa kanya eh. Pagkatapos niya akong bugbugin, ginagamit niya yung katawan ko. Baboy niya. Ang baboy-baboy niya. Kasi tinatago niya yung totoo niyang pagkatao eh. Kaya sa sariling bahay niya siya gumagawa ng milagro. At ako ang napili niyang luhulang libulto. Siguro, sa sobrang galit sa puso ko, sa sobrang galit ko sa demonyong tatay ko, kaya ganito nangyari sa akin eh. O, di ba? Haba ng monolog ni Ama. Bongga! Karma siguro ang tawag dito. Mabilis na. Digital na rin ang karma. Minsan nga, naisip ko, gusto kong gumantay. Kating-kating na akong gawin kay tatay ang mga nagawa niya sa akin noon. Gusto kong hampasin si tatay ng bangko, ng sinturon, ng kahit ano. Makaganti man lang kahit minsan. Ang dami niyang ginawa sa akin.
Ramdam ko, siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Galit ako sa kanya. Wala siyang kwenta. Wala siyang ginawang maganda sa buhay namin. Nambubugbog. Nagmumura. Kaya siguro siya iniwan ni nanay eh. Sa tingin ko, yun din ang dahilan kaya siguro pinili kong maging ganito kesa naman maging tulad niya. Ngayon, di na niya ako kayang paluin. Di na niya ako kayang sigawan, magalitan. Minsan, nakikita ko na lang na tumutulo ang luha niya. Gusto siguro mag-sorry, pero, teka lang, di pa ako ready. Alam kong kung kapag sasalita lang siya ngayon, marami siyang sasabihin. Pero hindi ko alam kung gusto ko siyang pakinggan. Pero siguro kung wala din yung pensyon ni tatay, baka di rin ako makapag-aral. Kahit paano, naging ama pa rin siya sa akin. Kahit paano. Pero, doon lang.